Noong Disyembre 25, 1977 yon. Si Anatoly Bukrif, isang batikang umaakyat ng bundok, ay naghirap sa isang matinding pag-akyat sa ika-10 pinakamataas na bundok sa mundo. Kung ako ang tatanungin, hindi ko pipiliin ganito ipagdiwang ang Pasko. Pero sa parehong taon na yon, matagumpay na naabot ni Anatoly ang tuktok ng Everest, ang pinakamataas na bundok sa mundo, sa ikatlong pagkakataon. Kaya, isa pang tuktok sa bundok na 3,000 talampakan ng baba, madali na lang ito para kay Anatoly, di ba? Pero mag-isip ka ulit. Lumabas na isa sa bawat 3 tao ang namamatay sa bundok na ito at malalaman ni Anatoly kung bakit, mula sa nakakatakot na pagkawala ng mga maalamat na umakyat ng bundok hanggang sa isang avalanche na naglibing sa isa sa mga pinakadakilang bayani ng Everest hanggang sa nakakakilabot na pagkakatuklas ng mga bangkay na magkasama pa ring nakatali sa isang bitak ng yelo. Ito ang malupit na kwento ng Annapurna, ang pinaka-nakamamatay na bundok sa mundo. Maligayang pagdating sa extreme. Pagdating sa pinakamapanganib na bundok sa mundo, kadalasan ay napupunta ang ating pansin sa Everest. Dandang taon na ang namatay sa pagtatangkang marating ang tuktok at marami sa kanila ay naiwan sa bundok bilang mga pananda. Bagamat nakatatakot isipin, isa sa bawat 15 tao na umaakyat sa tuktok ng iconic na bundok na ito ang namamatay, at hindi pa ito ang pinaka-namamatay na bundok sa mundo. Kung may kaalaman ka sa pag-akyat, baka iniisip mong ito ay K2 o Nanga Parbat sa Pakistan. Mali ka pa rin dahil hindi sila kasing nakamamatay ng kilalang Annapurna 1 na matatagpuan sa mataas na bahagi ng Himalaya sa Nepal. Kahit delikado, marami pa rin mula sa iba't ibang bansa ang umaakyat dito taon-taon para maabot ang tuktok. Ang Annapurna 1 ang ika-10 pinakamataas na bundok sa mundo na umaabot sa taas na humigit kumulang 6,545 talampakan mula sa antas ng dagat. Tinatawag ng mga umaakyat ang Annapurna 1 na Killer Mountain. Si Maurice Herzog at Louis Lachanal ang unang nakaakyat sa tuktok nito noong Hunyo 3, 1950. Pero may kapalit ito. Sa matapang nilang paglalakbay, nawala ni Maurice ang kanyang mga kamay dahil sa frostbite nang mawala niya ang kanyang guwantes. 4 ang nahulog sa bitak at napilitang magpalipas gabi roon hanggang dumating ang tulong kinabukasan. Kung akala mo masama na yon, dumating pa sa punto na si Maurice ay nakabitin patiwarik sa lubid na paikot sa leeg matapos siyang matamaan ng avalanche. Himalang ligtas silang lahat at iniisip naming pwedeng maging pelikula ito balang araw. Pero hindi lahat ay ganun kaswerte, kung swerte nga ito. Pagkarang marating nila ang tuktok, dahan-dahan nang sumubok sumunod sa kanilang yapak at dito nagsimula ang madilim at malungkot na bahagi ng kwento. Oktubre 17, 1978 iyon. Ang kilalang British na mountaineer at artist na si Alison Chadwick ay bahagi ng American Women's Himalayan Expedition sa Annapurna noong 1978. Isang makasaysayang pagsubok ng all-female team na umakyat sa isa sa pinakamataas na bundok sa mundo. Pinamunuan ni Arlene Bloom, isang biochemist at bihasang mountaineer, ang ekspedisyon para bigyan ng tsansa ang mga kababaihan na madalas hindi isinasama noon sa malalaking pag-akyat. Binububuo ang koponan ng 10 babaeng umaakyat kabilang sina Vera Kumarkova, Irene Beardsley, Vera Watson, Piro Kramar at mga Sherpa na sina Mingma Sering at Chiwang Ringjing. Ang paglalakbay ni Alison ay biglang nagkaroon ng nakakakilabot na pagbabago nang siya ay mawalan ng komunikasyon sa radyo at hindi na muling narinig pa. Ngunit ano nga ba talaga ang nangyari sa araw na yon? Ilang taon bago nito, noong Agosto 1975, gumawa ng kasaysayan si Alison bilang unang tao na nakaabot sa tuktok ng Gasherbrum Tree sa hangganan ng Xinjiang, China at Gilgit-Baltistan, Pakistan. Noong umakyat sila sa Gasherbrum Tree na may taas na 26,000 at 89 na talampakan mula sa antas ng dagat, ito ang pinakamataas na bundok sa mundo na hindi pa naaakyat noon. Hindi na baguhan si Alison sa pag-akyat ng mga delikadong bundok. Kinikilala siya bilang isa sa pinakamagagaling na babaeng umaakyat ng bundok sa kanyang panahon, pero hindi dapat maliitin ang pag-abot sa tuktok ng Annapurna 1. At sa sandaling tumapak sa Annapurna ang mga umaakyat tulad ni Alison, tunay na napakahirap ng kanilang laban.
Ang pag-akyat sa bundok na ito ay umaabot ng 5 linggo. Nagsimula ang ekspedisyon nila sa Kathmandu kung saan kinuha nila ang permit na tig-$30 kada tao. Hindi na masama. Pero ito ang pinakamaliit sa kanilang mga alalahanin. Mas mahalaga, kailangan nila ng tamang kagamitan tulad ng ice axe, crampons, fixed ropes, damit para sa lamig, at sapat na pagkain at medical supplies para sa buong ekspedisyon. Madalas ang tamang paghahanda ang nagliligtas ng buhay. At pagdating sa Annapurna 1, kailangan talaga nilang maging handa. May dahilan kung bakit tinawag na pinakamapanganib na bundok sa mundo ang Annapurna. Mula roon, nagtungo sila sa bayan ng Pokhara na matatagpuan sa isang lambak sa ibaba ng Annapurna Range. Noong Agosto 15, umalis sila mula sa Pokhara, dalang mahigit 12,000 libra o 5,400 kilo ng mga supply, isang grupo ng mga tagabuhat, 13 babae at 6 na Sherpa. Si Allison at ang iba pa sa ekspedisyon ay dahan-dahan naglakbay sa mga lambak, umaakyat at bumababa sa mga hagdang bato habang pinagmamasdan ang tanawin ng Nepal. Sa wakas, matapos ang 12 mahabang araw, nakarating sila sa base camp na may taas na 13,549 na talampakan mula sa antas ng dagat. Manipis na ang hangin at agad na sinimulan ng mga babae ang tamang mga hakbang para sa aklimatisasyon sa pag-asang maiwasan ang epekto ng matinding altitude sickness. Sa base camp, sinalubong sina Allison at ang grupo ng makukulay na bandila ng panalangin at malaking karatula. Madalas itong palatandaan ng ginhawa sa mga naglakad mula Pokhara. Hindi pa oras para magdiwang. Sa halip, panahon na para maghanda sa maaring pinakamapanganib nilang pag-akyat. Mula rito, dito na nagsisimula ang tunay na panganib habang sinisimulan nilang akyatin ang kilalang south face na ruta. Konting lihis lang muna sa magulong kwentong ito. Kung gusto mo pa ng mas matitinding kwento na di namin mapapakita dito, sumali ka sa Extreme sa Patreon. Kita-kits tayo sa totoong Extreme. Hinarap ni na Allison at ang kanyang grupo ang malamig na temperatura, panganib ng frostbite at hypothermia, pabago-bagong panahon, avalanche at matinding pagkalantad habang paakyat sa mas mataas na kampo ng Annapurna 1. Kahit kailan pwedeng magdulot ng kamatayan ang mga ito. Bagamat nararanasan din ang ganitong panganib sa ibang bundok, mas matindi ito sa Annapurna 1. Si Allison at ang grupo ay nagpursige sa matarik na lupain na napakahirap daanan. Umakyat sila sa matutulis na bato at makakapal na yelo. Kasama sa lupain ang matarik na akyatan at babaan, kaya kailangan ng teknik gaya ng front pointing at step cutting para makatawid sa yelo at niebe. Oo, hindi ito para sa mga baguhan o mahina ang loob. Kapag isinama ang lahat ng panganib at mataas na posibilidad ng avalanche, nakakagulat na sinubukan pa rin ng grupo ang delikadong ekspedisyon. Kaya pagod na mula sa biyahe, nang dumating sina Allison at ang kanyang grupo sa Camp 2, naglaan muna sila ng oras para magpahinga at maghanda bago harapin ang pinakamapanganib na bahagi ng pag-akyat. Para makarating sa Camp 3, kinailangan nilang tawirin ang nakakakabang 9,800 talampakang taas na patayong pader ng bato na may hindi inaasahang pagbagsak ng yelo, malalalim na bitak at matatarik na dalisdis. Ang lahat ng ito, kasama ang karaniwang hinihingi nito sa katawan at isipan sa pag-akyat sa ganoong kalaking tuktok, ay nagbubunga ng isang pag-akyat na walang katulad sa mundo. Isipin mo ito. Pagod at masakit na ang katawan ni Allison matapos ang araw-araw na pag-akyat. Nagising siya sa kampo habang madilim pa. Medyo basa pa ang kanyang gamit at halos minus 20 degrees Fahrenheit na ang temperatura. Inayos niya ang kanyang mga gamit at ang mga kagamitang kailangan niyang dalhin bago tumawid sa madulas na glacier. Kailangang pag-isipang mabuti ang bawat hakbang. Isang maling galaw at maaaring bumagsak ang di matatag na blok ng yelo na magtutulak sa kanya sa kailaliman ng bitak. Mapalad silang nakatawid sa mapanganib na bahaging ito ng walang pinsala, ngunit mas mapanganib na hamon ang naghihintay dahil narating na nila ang matarik na pader na may 55 degrees na hilig. Pero wala nang ibang daan kundi harapin ito. Kailangan nilang umakyat. Habang nagsisimulang ayusin ng mga Sherpa ang mga gamit, marahil ay naramdaman ni Allison ang kaba sa kanyang katawan. Dito, kailangan niyang gamitin hindi lang ang technical na kakayahan, kundi pati ang maingat na diskarte dahil maaaring bumagsak ang mapaminsalang avalanche anumang oras. Gamit ang mga lubid na nakaangkla, nagsimulang umakyat ang grupo sa lantad na bahagi ng bato.
Ang malamig na panahon at malakas na hangin ay lubos na nagpapababa ng iyong moral. Habang ginagawa ito, kailangan ng lahat ng kasali na magbantay palagi dahil sa posibleng pagbagsak ng mga bato mula sa itaas. Maaring biglang magbago ang panahon, kaya dapat laging handa ang mga umaakyat sa malalakas na hangin at pag-ulan ng nyebe. Matapos nilang lampasan ang napakahirap na bahagi ng ruta, nakarating ang grupo sa Kampo 321, 1,300 at 25 talampakan sa taas ng dagat. Siguradong labis ang kanilang tuwa at ginhawa. Mula rito, magpapatuloy sila patungo sa tuktok. Maaari mukhang madali, ngunit kabaliktaran ito. Noong Oktubre 15, tatlo sa mga miyembro ng ekspedisyon, sina Vera, Irene at Piro, ang napili para sa unang pagtatangkang marating ang tuktok. Ngunit kakailanganin nila ang bawat patak ng lakas na natitira sa kanila. Sinimulan ng mga babae ang kanilang pag-akyat patungo sa napakataas na tuktok ng Annapurna. Habang ginagawa nila ito, humampas ang malamig na hangin sa kanilang mga damit habang dahan-dahan silang gumagalaw sa makitid at lantad na gulod. Kahit makakabit sila ng lubid, isang maling hakbang ng isa sa mga babae ay pwedeng magdulot ng panganib sa lahat. Bawat hakbang pasulong ay maingat na pinag-iisipan habang ang manipis na hangin ay nagpapahirap huminga kahit pa may dagdag na oksigen. Sina Piro, Vera at Irene ay nakipaglaban sa hypothermia, matitinding hangin at kawalang tatag. Matibay ang lupa at makapal ang nyebe at sa wakas narating nila ang tuktok ng Annapurna isang buwan matapos simulan ang ekspedisyon. Habang nasa tuktok, siguradong naramdaman nilang parang nasa ibabaw sila ng mundo. Sandaling huminto sila upang namnamin ang tanawin sa liwanag ng hapon at napagtanto nilang gumawa sila ng kasaysayan. Si Vera at Irene ang unang Amerikanong matagumpay na nakaakyat sa tuktok ng bundok. Sa malamig na hangin, maingat nilang inilagay ang makukulay na bandila bilang patunay ng tagumpay. Isinulat nila ang slogan na ang lugar ng babae ay sa tuktok. Matapos makita ang kamanghamanghang tanawin, kailangan na nilang bumalik sa realidad at harapin ang bagong panganib. Ngayon, gaya ng maaring alam mo, ang pagbaba ay madalas na itinuturing na mas mapanganib. Sa puntong ito, ang mga babae ay nasa isa sa mga pinakaliblib na bahagi ng mundo. Pagod na mula sa pag-akyat, kailangan na yung hugutin ng mga umaakyat ang natitira nilang lakas upang makababa ng ligtas sa bundok. Matapos ang mga linggo sa bundok, ramdam na ang matinding pisikal at mental na pagod. Sa mga oras na ito, kahit maliit na pagkakamali ay pwedeng magdulot ng problema, pero ligtas namang nakabalik sa kampo ang tatlong babae. Karamihan sa mga ekspedisyon ay ituturing itong isang malaking tagumpay at sisimula na ang kanilang huling pagbaba ng bundok para makabalik sa ginhawa ng makabagong lipunan at sa kanilang mga pamilya. Pero hindi si Allison. Gusto pa niya ng higit pa. Sabik ibigay ni Arlie Bloom, leader ng ekspedisyon, ito sa kanya. Iminungkahi niyang pwedeng magkaroon ng pangalawang pag-akyat para mabigyan ng pagkakataon ang iba pang umaakyat na marating ang tuktok. Ngayon, si Allison ang mangunghuna sa ekspedisyon habang aakyat sila sa bundok na hindi pa naaakyat. 26,414 foot tall. Gitnang tuktok. Plano sanang paakyatin sina Allison, Vera at iba pa, pero dahil sobrang hirap ng unang akyat, marami ang napagod at di na kayang subukan muli. Samantala, sina Chawang at Mingma na mga Sherpa ay nakamatinding frostbite matapos tulungan ang ekspedisyon marating ang tuktok ng Annapurna. Sa huli, sina Allison at Vera na lang ang sumubok sa ikalawang summit, walang Sherpa na kasama. Maaring isipin natin mula sa ginhawa ng ating tahanan na ito ay itang kabaliwang desisyon. Malamang na nakararanas ng lamig at altitude sickness, sina Allison at Vera ay mga tagapangguna ng kababaihan sa pag-akyat ng bundok. Pareho nilang inakyat ang ilan sa pinakamapanganib na bundok sa mundo at inialay ang kanilang buhay dito. Alam nila ang panganib, kabisado ang ruta at sigurado silang kaya nilang tapusin ang pangalawang pag-akyat sa tuktok. Kaya umalis mula sa Camp 3 sa madaling araw ng Oktubre 17, 1978 at 78 sina Allison at Vera ay naglakbay upang harapin ang kanilang kapalaran. Muling sinuong ng dalawa ang malalakas na hangin at pabago-bagong panahon habang unti-unti silang umaakyat sa Annapurna sa ikalawang beses. Sa pagkakataong ito, sila lang magkasama at radyo lang ang gamit nila para makipag-ugnayan sa mundo. Umusad ang mga umaakyat at malamang na makarating sila sa Camp 4. Nakipagkasundo si Arlie sa mga babae na mag-check-in sa radyo, pero habang lumulubog ang araw at bumabalot ang gabi sa ruta, tahimik pa rin ang radyo. Nag-alala ang ibang umaakyat sa kampo, ngunit naghintay pa rin sila hanggang umaga.
Sumikat ng araw sa ibabaw ng Annapurna, ngunit wala pa ring kontak sa radyo. Ngayon, kailangang maghanda sina Arlie at ang natitirang ekspedisyon para sa pinakamalala. Nakiusap si Arlie kina Mingma at Lakpa ang mga Sherpa na hanapin ang mga babae, ngunit hirap pa rin sila dahil sa frostbite at pagod. Sa ikatlong araw ng walang komunikasyon, pumayag silang umakyat sa bundok para hanapin sina Allison at Vera. Sabi ni Lakpa tungkol sa paghahanap sa mga babae, "Matagal kaming nagsama ni Mingma at ng mga babae, kaya naging malapit kami sa isa't isa, pero malakas ang hangin at mahirap ang daan." Marahil bahagi ng dahilan kung bakit kami nagpasya na pumunta ay dahil sa pakiramdam ng pagkakasala. Habang inakyat nila ang bundok, sinuyod ng mga Sherpa ang ruta para hanapin ang dalawang babae. Sa kabila ng matitinding kondisyon at sariling pagdurusa dahil sa lamig, napatuloy pa rin sila. Malapit sa Camp 4, nakita nila ang isang malungkot na tanawin. Mga 2,000 talampakan ang layo, sa ilalim ng bitak sa yelo, nakita nila ang walang buhay na katawan ni na Allison at Vera na magkadugtong pa rin ng lubid. Si Lakpa, isa sa mga Sherpa, ay labis na nalungkot sa pagkakadiskubre sa dalawang babae na naging malapit na rin sa kanya sa ekspedisyon. "Aniya, wala na akong ibang natatandaan sa Annapurna, kundi ang nakita kong mga bangkay. Nananatiling misteryo ang tunay na dahilan ng kanilang pagkamatay." Nahuli ba sila ng isang maliit na avalanche na nagtulak sa kanila pababa ng matarik na dalisdis? O kaya naman ay isang pagbagsak ng bato ang nagpadula sa kanila pababa ng bundok? Ano man ang naging dahilan, sa araw na yon, 2 babaeng alamat ang nawala sa mundo ng pag-akyat. Nagbigay galang ang grupo sa pamamagitan ng pag-ukit ng pangalan ni na Allison at Vera sa batong malapit sa base camp. Sa dapit hapon, sa ibaba ng tuktok na nababalot ng ulap, umawit ang mga babae ng awit na Simple Gifts at kasama ang mga Sherpa ay umusal ng Om Mani Padme Hum. Ganito sila nagpaalam sa pinakamainam nilang paraan. Sina Allison at Vera ay ilan lang sa maraming namatay sa Killer Mountain mula noong unang matagumpay na pag-akyat noong dekada 50. Kasi, ang Annapurna ay hindi lang delikado, halos hindi na makatarungan. Sa bawat 3 umaakyat sa bundok, isang hindi na nakakabalik. Walang bundok sa mundo na naglalagay ng ganitong panganib sa buhay ng tao. Pero ang tanong, bakit kahit delikado, patuloy pa ring umaakyat para marating ang tuktok? Para maintindihan, kailangan nating ilagay ang sarili natin sa kalagayan ng mga umaakyat tulad ni Alex McIntyre. Hindi lang ito tungkol sa pag-akyat ng bundok, kundi pati sa psikolohikal na panganib nito. Para kina Alex, ang kasabikan ay mula sa tagumpay ng pag-akyat sa lugar na bihira lang mapuntahan ng iba. Para sa masisigasig na umaakyat, ang pag-abot sa tuktok ng bundok na kinatatakutan kahit ng pinakamahusay ay parang banal na kopita. Noong Oktubre 17, 1982 si Alec ay bahagi ng isang maliit na ekspedisyon kasamang Pranses na alpinista na si Rene Gilini at isa pang umaakyat na kinailangang umatras dahil sa karamdaman. Ang ekspedisyon ay kilala sa magaan nitong estilo kung saan kakaunti lang ang dalang gamit ng mga lalaki para mapabilis ang pag-akyat. Ang estilong ito ay lubos ng iniuugnay kay Alec na itinuturing ng marami sa komunidad ng mga umaakyat bilang isang tagapangguna. Paulit-ulit niyang nagagawang makaiwas sa kapahamakan kahit na humaharap siya sa matitinding kondisyon na may kakaunting gamit lamang. Mayong araw, matagumpay na nalampasan ni na Alec at Rene ang lupain at matarik na pag-akyat at narating ang tuktok ng Annapurna isang lugar na kakaunti lang ang nakarating. Manipis na ang hangin, kaya agad nilang tiningnan ang tanawin bago bumaba. Matapos maingat na tawirin ang mapanganib na lupain at labanan ang matinding lamig, nasa taas na sila ng humigit kumulang 23,000 talampakan mula sa antas ng dagat. Ayos ang lahat para sa mga lalaki. Pero hindi nila alam na may paparating na trahedya. Maingat na bumababa si Alex sa matarik na dalisdis, iniingatan ang hakbang, habang sinusundan siya ni Rene na ginagawa rin yon. Motibado pero pagod, nagpatuloy pa rin ang mga lalaki. Biglang narinig ni Rene ang malakas na kalabog at nakita niyang nawala si Alex sa daan at gumulong pababa sa gilid ng bundok. Nabigla at natakot ang Pranses na umaakyat dahil napanood lang niyang gumulong pababa ang kaibigan ng mahigit 800 talampakan bago huminto ang wala na nitong buhay na katawan. Nabiktima si Alex ng biglaang pagbagsak ng bato.
Sa kasamaang palad, isang malaking bato na may bigat na halos 11 libra ang bumagsak mula sa itaas at tumama sa kanyang ulo dahilan upang mabali ang kanyang leeg. Nakamamatay ang panloob na pinsala at malamang napatay na si Alex nang makarating ang katawan niya sa ibaba ng dalisdis. Pagkatapos ng aksidente, nagawang matagpuan ni Rene ang katawan ni Alex sa mas mababang bahagi ng bundok kung saan ito huminto matapos mahulog. Ngunit dahil sa masamang panahon na tumama sa bundok matapos ang kanyang pagkamatay, naging komplikado ang pagbawi sa katawan at hindi agad nakuha ang kanyang katawan. Ang biglang pagkamatay ni Alex ay hindi lang personal na trahedya kundi malaking kawalan din sa komunidad ng mga mountaineer na muling nawalan sa Killer Mountain ng Nepal. Sikat siya sa pagpapakilala ng bagong teknik sa pag-akyat at sa pagpapalaganap ng mabilis at epesyenteng estilo sa alpine na lugar. Ang ambag niya sa etika at teknik sa pag-akyat ay nag-iwan ng matagalang pamana sa sport. Muling kumuha ng biktima ang Annapurna 1 ngunit malayo pa ito sa huli. Ilang taon matapos ang nakakatakot na pagkamatay ni Alex, naghangad si Anatoly Bukriv, isang maalamat na manunundok na maging susunod na aakyat sa Killer Mountain at mabuhay upang maikwento ang karanasan. Isa si Anatoly sa mga pinakadakilang manunundok ng kanyang panahon. Noong Mayo 1900, naraan 75 matagumpay niyang naakyat ang tuktok ng Mount Everest sa Northridge nang walang karagdagang oxygen. Sa sumunod na taon, naabot niya ang tuktok sa pamamagitan ng South Col Route noong Mayo 10, 1976. Halos kaagad pagkatapos ng tagumpay na ito, si Anatoly ay agad na kumilos. Ang 39 na anyos na Rusong manunundok ay halos hindi kilala hanggang mapunta siya sa sentro ng atensyon ng media matapos ang trahedya sa pag-akyat sa Everest noong Mayo 1976. Walong umaakyat ang namatay ng tamaan ng malakas na snowstorm sa bundok na naging dahilan para maraming maipit malapit sa tuktok. Si Anatoly na isang gabay noon ay hindi lang nakaligtas kundi naging mahalaga pa sa pagsagip ng mga naipit sa bagyo. Maraming beses na mag-isang nagsagip si Anatoly, kabilang ang pagliligtas sa 3 umaakyat sa snowstorm. Noong unang bahagi ng 1,000, 997 bahagi si Anatoly ng ekspedisyon ng Kazakh kung saan muli siyang nakaakyat sa tuktok ng Everest sa pamamagitan ng hilagang gulod nang hindi gumagamit ng karagdagang oxygen. Ngunit pagsapit ng katapusan ng taon, susubukan niyang akyatin ang Annapurna 1, isang ekspedisyon na magpapatunay na isa ito sa pinakamahirap niyang hamon hanggang ngayon. Noong araw ng Pasko ng 1977, sinamahan si Anatoly ni Simone Moro, isang Italianong mountaineer, at Dmitry Sobolev, isang cinematographer mula sa Kazakhstan. Ang mga umaakyat ay nasa taas na humigit kumulang 18,700 talampakan mula sa antas ng dagat. Habang nagbiriwang kasama ang pamilya at nagbubukas ng regalo ang mga tao sa kanluran, patungo naman sa tuktok ng Killer Mountain ang mga adventurer na ito. Tanghali, sina Anatoly at Simon ay nag-ayos ng lubid sa kuluwar. Bigla, isang malaking tipak ng tumigas na nyebe na tinatawag na cornice ang bumagsak mula sa taas ng kanlurang pader ng Annapurna. Habang sila'y tumingin pataas, tiyak na natakot sila nang bumagsak ang cornice sa 2,600 talampakang kuluwar na naging avalanche. Pero wala silang matakbuhan. Sa nakakatakot na paglalahad, sabi ni Simon, mga blok ng yelo at bato sa ulap ng nyebe ang bumabagsak sa akin. Sa mapayapang pagsuko, ang naisip ko lang ay sumigaw ng babala kina Anatoly at Dmitry. Naalala kong nakita ko silang mabilis gumalaw sa gilid para makaiwas sa avalanche habang ako'y nakayuko at nakasandal sa pader. Maigpit kong hawak ng mga kamay kong walang guwantes ang bagong kabit na lubid. Wala nang makakatulong sa kanila. Sa loob lamang ng ilang segundo, tinangay sila at hinila pababa ng bundok sa ilalim ng rumaragasang avalanche ng tumigas na nyebe, yelo at maluluwag na bato. Walang duda na napasinghap ang mga lalaki at sinubukang iahon ang kanilang sarili sa ibabaw ng tambak ng debris. Ngunit napakalakas ng puwersa ng avalanche at hindi nila kinaya kaya't marahas silang kinaladkad pababa. Hinila si Simone ng mahigit 1,600 talampakan pababa sa Kampo 1 sa tila walang katapusang sandali, ngunit natapos ito sa ilang minuto lang. Sa kabutihang palad, buhay siya at nagsimulang humukay palabas mula sa nyebe. Binalikan ni Simon ang nakakatakot na karanasan. Hindi ko kinaya ang bagsik ng masangyon kahit sandali. At mabilis akong bumagsak, mahigpit na hinahawakan ang lubid sa pagitan ng aking mga kamay habang sinusunog at nilalaslas nito ang aking mga daliri halos umabot na sa buto. Ang sunod-sunod na paglipad, pagdulas at pagtalbog ay parang walang katapusan.
Nang lumitaw siya sa ibabaw, nasa bahagyang pagkabigla pa rin siya. Nabulag siya sa isang mata at dahil sa sugat ng lubid, lumantad ang mga buto sa kanyang mga kamay. Punit-punit na ang kanyang damit at tanging mga krampon na lang ang natira niyang gamit. Nang luminga si Simone, hindi niya nakita sina Anatoly o Dimitri. Panikang tinawag niyang mga pangalan nila, umaasang ligtas din sila sa trahedya. Ngunit walang sumagot. Nagpalakad-lakad siya sa paligid ng avalanche ng 15 minuto nang hindi nakakakita o nakakarinig ng kahit anong palatandaan ng kanyang mga kasamang umaakyat at nagpasya siyang ang pinakamainam nilang pag-asa ay ang mag-organisa ng isang pagsagip. Hindi sigurado sa susunod na gagawin, pumanig ang kapalaran kay Simone dahil sa malayo. Napansin niya ang tent sa kampoysa. Dito niya nakita ang mga bagong damit. Pagkatapos magpalit ng damit, nagsimula siyang bumaba ng 6 na oras papuntang base camp gamit lang ang isang mata at di magamit ang mga kamay. Pagdating niya, inalagaan siya ng kusinero mula Nepal. Sa mga sumunod na oras, nagawa niyang makipag-ugnayan sa isang rescue helicopter na sumundo sa kanya noong Disyembre 26 at dinala siya sa ospital. Pagbalik ni Simone matapos ang 3 araw, inasahan niyang makita ang mga kaibigan niyang pasuray-suray pa sa bundok. Ngunit hindi ganoon ang nangyari. Umiikot ang helicopter sa lugar kung saan tumama ang avalanche, ngunit walang bakas ni na Alex o Dimitri. Hindi pa rin natatagpuan ang mga bangkay ng 2 lalaki at ang kanilang malungkot na pagkamatay ay 2 lang sa marami sa kasaysayan ng Killer Mountain. Noong 2022, humigit kumulang 365 katao ang matagumpay na nakaakyat sa tuktok ng Annapurna 1, samantalang 73 katao naman ang nasawi sa bundok na ito. Hanggang ngayon, itinuturing pa rin itong pinaka-nakamamatay na bundok sa mundo at ang mga nagnanais na marating ang tuktok nito ay kailangang mag-ingat ng husto. Salamat sa panonood at makikita tayo sa susunod. Manatiling matapang at mamuhay ng may tapang.